Ito yung nangyari dun sa ating mga dalawang Philippine Navy na nasugatan at nasaktan, pero ngayon binabaliktad pa ng China na para bang pinapalabas nila tayo pang nag-umpisa, samantalang kitang-kitang sila naman po yung nangharas. Ayan o. Isang araw matapos ang panibagong insidente sa Ayungin Sur na ikinasugat ng dalawang tauhan ng Philippine Navy, naglabas din ang Chinese Embassy ng mga video clips ng nangyari. Kita ang paglapit ng bangka ng China Coast Guard sa BRP Sierra Madre. Kinumpronta sila ng mga kawani ng Philippine Navy na sakay naman ng dalawang rubber boat. Kung ikukumpara sa anggulo mula sa video na ipinost naman ng Armed Forces of the Philippines, kitang nagtaas pa ng sagwan ang kawani ng Philippine Navy. Pero hindi naman ito inihampas. Nagwasiwas naman ng mga kahoy na baton ang China Coast Guard. Sa kabila niyan, iginiit ni Chinese Embassy Deputy Spokesperson Gu Wei ang Pilipinas na pa-victim umano sa nangyari. Ilang beses raw na binalaan ng mga tauhan ng China Coast Guard na sakay ng mas malaking rigid hull inflatable boat ang mga Pilipinong sakay ng mas maliit na rubber boat na dumistansya. Sa isa pang video mula sa China, maririnig pa ang sagutan ng dalawang panig. Pero imbes daw na sumunod, pinalibutan at binangga pa raw sila ng Philippine Navy. Pero nanindigan ang AFP na China ang pasimuno ng gulo dahil sa paglapit sa BRP Sierra Madre. Sinita raw sila ng mga tauhan ng Philippine Navy matapos maaktuhang pumukuha ng video at larawan sa outpost ng Philippine Navy sa Ayungin. Pero sila pa raw ang nagali. Itong nangyari kahapon, ang China Coast Guard ay lumalapit sa BRP Sierra Madre. Alam naman natin na ito ay nasa Ayungin Shoal at ang Ayungin Shoal ay may layo lamang na 105 nautical miles from Palawan. Ibig sabihin, pasok na pasok ito sa ating exclusive economic zone. So there's no reason for the Chinese Coast Guard na mapunta dito. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, spliced o putol ang video na inilabas ng China. Ayan, no? Wala din umanong nasugat. Ayan o. Pero alam ba ninyo, dalawa ho yung nasugatan dyan na Philippine Navy. Hindi ako kakamali, pinatawag pa ng Pangulo at nakita ng Pangulo pa yung kalagayan ng dalawa nating Navy. Talagang hindi na ho biro itong nangyayari. Malinaw na yung Sierra Madre, yung barko na ating pag-aaring noong 1995 pa nakalagay dyan sa ating lugar, sa Ayungin. Ayun po yung nilapitan. Yun pong mga nakabest ng kulay orange, yun po yung mga Navy. Yun na yung mga Chinese Coast Guard. Yung mga sundalo, yung mga naka-uniforme ng t-shirt ng military natin. Outnumber talaga sila, kakaunti yun. Pero mas marami yung mga Chinese Coast Guard na dun mismo sa lugar na yan. Ang Ayungin na yan, ayan po yung pag-aari ng Pilipinas. Sino nga yung sinasabi ni General Tariela? Pero binaligtad pa rin po ng China. Yan ang malungkot. At dahil dyan, ito po ay nag-viral na naman sa buong mundo. At kung di ako nagkakamali kahapon din, o isang araw, ay nagkausap si Pangulong Marcos at si President Donald Trump tungkol sa isyong yan. Hindi ko alam kung ano kong pinag-usapan. Kasi humahantong na sa pisikal, pananakit na ang ginagawa ng Chinese Coast Guard. Kung yung mga gunita nung nakaraang taon, yung mayroong isang sundalo tayo na naputulan ng daliri ng paluin yung kanilang sinasakyan. Ito naman ngayon, pumutok yung ulo ng isang Navy natin. May mga sugatan din sa palo. Kasi nga, kita mo naman ang hitsura doon sa video. Sila pa yung matatapang sa lupain o karagatan na sakop ng Pilipinas. Tayo ang pinapaalis sa sarili nating teritoryo. Ayaw nilang kilalanin mula noon hanggang ngayon yung International Court na nagsabing sakop ng Pilipinas. Pilipinas ang West Philippine Sea. Pero ayaw tanggapin ng China yan hanggang ngayon. Talagang lumalala na po yan. Marahas na, physical na. Kung yung mga gunita, noon pa sinabi na ni Pangulong Marcos, sa oras na mayroong mamatay na sundalo, huwag naman sana. Hindi na ho yan pwedeng palampasin. Pero mula noon, sa halip na maglaylo ang China, hindi.
lalo pa hong naging malupit sila at ito nga pisikal lang nananakit. Nilalapitan na yung ating barko ron. Kinukuha na ng video at ibaba nung pinagbabawalan sila pa yung galit. Ganyan na pong kasama ang nangyayari. Sabi nga ni Secretary Gibo Teodoro, 50 mga bansa sa buong mundo na ang kumukondina sa China sa maling asal nito. At naniniwala silang may karapatan ng Pilipinas dahil kailang pinagbabasihan ng International Court na nagdesisyon pabor sa Pilipinas ang isyong ito. Okay, kaya sana naman, huwag natin pagsawaan ito, natatabunan lang na ibang isyu. Huwag kayong maniniwala doon sa mga propaganda. Binabaligtad ng China yung istorya. Pinapalabas tayo pa ang nangaharas sa kanila. Di ba? At yung ibang mga pro-China na mga Pilipino, ganyan din ang kailang ginagawa. Pinapalabas yung ating military ang mali. Pero dahil dyan, sabi ni Pangulong Marcos, Secretary Teodoro, at yung ating bagong Chief of Staff na si General Antonio Naparrete, magpapatuloy ang pagbibigay ng proteksyon dyan at hindi nila ipamimigay yan. Hindi sila papayag makuha ng China ang West Philippine Sea. Yun po yung ating suportahan at ating ipanawagan sa buong mundo ng mga kakapwa natin Pilipino. Magkaisa tayo at huwag maniwala sa mga panlililang na ginagawa ng mga pro-China at ng Chinese government na sila ang tama at silang may karapatan dyan. Tayo ang may-ari niyan, mga Pilipino. Nasa Northern Luzon at Central Luzon ang West Philippine Sea. Yung parte ng Zambales, dito lang sa Central Luzon yan. Bahagi yan ng West Philippine Sea hanggang Mindoro. Mula Batanes hanggang Mindoro at Central Luzon, Northern Luzon, kaduluduluhan, atin po yan. Napakalawak po yan. Hindi yan talaga dapat ay ipamigay. Pero merong grupo at merong politiko na pumapabor pa sa China. Actually, yan ang gustong-gusto ng China. Maibalik nila at mailagay dito bilang Pangulo ng Pilipinas yung kanilang kayang kontrolin, yung pumapabor sa kanila para hindi lang West Philippines ang kanilang kukunin sa Pilipinas. Marami silang isla at karagatang gustong kuhanin sa atin. Yan ang layunin nila. Kaya nga posible na ang China ay may kinalaman din sa mga panggugulo sa politika sa Pilipinas dahil ang gusto talaga nila ay sila ang manaig. At hindi naman uubra yung kanilang pang-aagaw na yan sa Marcos administration dahil sinabi na ng Pangulo yan doon sa unang speech niya noong September 2022 sa United Nations General Assembly na kahit 1 pulgada ng property ng Pilipinas hindi makukuha ng kahit sino man, kanyang ipaglalaban ito. Kaya nga yung mga political na kalukuhan dito sa atin o gulo dito sa atin, posibleng ang China may kinalaman na dyan dahil sa kailang interes sa mga property ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Yan po yung totoo. Please like and share, subscribe and follow.